Good morning, good morning, good morning everyone. So, welcome again sa umaga serye, kitchen serye. Kumusta po ang lahat? Let's talk about hobbies and relaxation for today. So ano ba yung ating mga hobbies and how you relax? Yesterday yung anong other day, yung dapat may putol yung trabaho mo, then kailangan dapat nakakapag exercise ka din. So ano naman yung mga hobbies mo, tsaka yung relaxation? Actually wala na akong masyadong nagiging hobbies itong mga nakaraan, pero pinipilit kong masingit yung pagbibisikleta kahit dyan lang sa malapit. Actually dapat ang hobbies mo yung kasama mo din yung anak mo, yung asawa mo din, para nag-enjoy na kayo at the same time nagagawa pa yung gusto mo. Importante ito kasi ito yung release mo ng stress, ito yung ito ka ang dalawa yan eh, 2 birds in 1 shot. Anti-stress mo na at the same time na mo pa yung health mo, like yung biking yun kasi nakapag-exercise ka. Pero siguro na itong mga susunod na kaya na sigurong isingit kasi magbabakasyon na yung mga kids. So kaya pag nagbakasyon na yung mga kids, kailangan tayong extra time, siguro doon natin masisingit. Ito yung sa relaxation naman, actually as much as possible ayoko naman masyadong too much relax. Alam mo kasi yung pag too much relax ka, lalo pati yung isip mo tsaka katawan mo, minsan nahihirapan ka bumalik dun sa normal routine mo. So as much as possible magkaroon ka ng routine. As much as possible kailangan magkaroon ng routine na relax ka at the same time ay nagagawa mo pa rin yung mga responsibilidad mo. So napaka-importante nun yung hobbies tsaka relaxation. Ito yung pangit na storya ng hobbies. Ano ba yung hobbies na pangit? Hobbies na pangit, hawakan mo yung cellphone mo, mag-scroll ka. Nagiging hobby mo na yun eh. Nagiging sistema ng katawan mo. Ako guilty ako dyan na hawak ko yung cellphone at mag-scroll, nag-aaksaya ka ng oras. Para nagiging vices na yan. Gawin mo hobby, yung kapakipakilabang vices na yan ng mga tao. Hobby, something na
recreational activity. So, yan yung dapat ginagawa natin. Recreational activity. So, diba, everyday. Lahat ng tao may hawak na cellphone. Di mo alam kung anong ginagawa eh. Okay lang sana kung work. Kaso mo hindi na ma-work ang mga pinagagawa. Nag-i-scroll lang sa internet. So, masamang gawain ko yun. I'm one of them also. Tinatry ko rin baguhin sa sarili ko. Ang relaxation naman. Nowadays, hindi na tayo nakapanood ng TV. Hindi na ako nakakagawas sa any series. Movie kong pinanood na huli kasi doon yung mga kids. Yung Captain America at saka yung Red Hulk. Pero sa TV lang, sa Netflix lang. Usually kasi pag may kids sa bahay, medyo maingay. So yun siguro medyo mode of relaxation ko ngayon. Ba't ko ba ito sinishare itong mga ganitong topic, ganitong usapan? Importante po ito sa buhay natin. So, let's find something na magbe-benefit yung katawan natin, yung kaisipan natin. Dahil hindi naman po pwedeng trabaho lang tayo everyday. So, wag po tayo maging robot dahil hindi po tayo robot. So, napaka-importante ng paghanap ng iyong hobby. Kung kaya mo mag-mountain climbing every week or once a month, do it. Kung gusto mo mag-swimming every week or every month, do it. Ito po ay nakatutulong sa ating mga katawan, sa ating kaisipan. So, isa din po ito sa part ng growth natin para hindi tayo lagi yung parang robot na lang na yun at yun na lang yung ginagawa mo araw-araw. So, you need this activity to improve yourself also, mind and body. So, hindi natin to dapat parang hindi importante yan. So, importante po yan. So, dahil yung tinatrabaho mo ngayon minsan malayo pa, kasi I believe in these phrases, delayed gratification. Ano mang pinaghihirapan mo ngayon, kahit ano pang maging resulta niyan, 100% mag-fail, mag-success, parehas kang panalo dyan. Maniwala ka. Mag-fail, mag-success ang isang bagay, panalo ka dyan. Believe me. So kung trip mo itong mga ganitong usapin, please join my group to be Discarding Pinoy. And magpagpalang araw po sa inyo lahat. God bless po.